Marami ngang nag-request sa atin sa kung paano daw ikabit itong battery management system at saka ng ating active balancer. So bali very important itong dalawang ito para sa ikakaganda ng performance ng ating mga baterya. Bali ito magsisilbing protection ng ating mga batteries. And then ito naman ay para sa balancing ng ating mga baterya. So ngayon, ipapakita ko sa inyo kung paano nga ba i-connect yung mga ito dito sa ating mga batteries. So sa mga beginners, well, pwede nyo lang pong sundan itong ating video at hopefully makatulong po sa inyo. Pero sa mga marunong na pong maglagay ng mga ganitong type, active balancer sa BMS, pwede nyo na lang pong i-skip yung ating video. So bali ito, meron po siyang kasama na wires, BMS saka active balancer. Bali ito po siya. Okay? So, ito yung para sa active balancer. Ito naman ay para sa battery management system. So, kung papansinin ninyo yung mga wires, at taglima po yan. So, ang gagawin lang po ninyo ay i-connect nyo itong dalawa. So, ang guide po ninyo, remember, para hindi po kayo mawala, ang pinaka-guide ay yung kanyang black wire. Which is yan kasi yung ating B-. Katulad din doon sa ating active balancer, B-. So, nilagyan natin ng label para masundan po ninyo. So, unahin natin sa BMS. Ito po yung kanyang B-. Ayan. And then, yung sunod na wire, pag sunod-sunurin nyo lang. Ayan. Ito naman yung kanyang B1. And then, yung pangatlong wire, that's B2. Yung pang-apat na wire, that's B3. And then, yung lima na wire, that's B4 or B+. Katulad din dun sa kanyang active balancer. Same lang din sila. Yung guide ninyo, yung black pa rin, that's B-. Yung green, yung pangalawa, that's B1. And then yung yellow na pangatlo, that's B2. Yung pang-apat, white wire ay B3. And then yung last ay B4 or B+. So ang gagawin ninyo, i-connect po ninyo yung B-, connect nyo dito sa B- ng battery management system. So magko-connect yung mga yan. Ganun din dun sa pangalawa. Yan. Pangatlo, pang-apat, saka panlima. And then, ito na po siya. Bale, ito yung ating B-, yung dalawang wire. And then, sunod, yung kanyang B1. And then, yung B2. Tapos, yung B3. And then B4. Kung meron kayong mga connector, mga ganyan, mas maganda para mas malinis. Pero ito kasi, wala tayong available. So, ganito yung ginawa natin. So, fully clear po yung dito sa wire. So, i-connect nyo lang. Okay? And then, ngayon naman, dito tayo sa, kapag na-connect nyo na, dito muna tayo. Para at least masundan nyo ng maayos. Okay? Dito tayo sa battery. So, ito yung pinaka-guide natin. Doon sa ating wires, ang guide natin yung black wire which is that's B-. Ngayon dito naman sa ating battery, ang pinaka-guide natin ay yung itong pinaka-main negative which is ito yon, yung nag-iisa. Ayan. Okay? So ito yung pinaka-main negative natin. So bali labelan natin para masundan ninyo. This is B-. Okay? So yung B- papunta dito sa first na bus bar natin. So bali ito yung magiging B1. Ayan siya. And then papunta yan dito which is ito na pa ng ating B2. Pababa, papunta dito sa pangatlong bus bar natin. And then this is B3. Tapos yung last, that's B4 or B+. Okay? So, ganyan lang po siya. So, kung namarkahan na ninyo kung saan, so napakadali na lang yung ilalagay. Lagyan nyo na lang ng label din ito.
and then kabit nyo na lang. Okay, so ilagay natin. So wag nyo munang ikabit dito. Okay, wag nyo munang ikabit yan. Ito, dito sa connection nya. Okay, ito lang wire muna ang unahin ninyo. Para at least kung sakali man na magkamali, walang problema, hindi masisira yung ating battery management system. I-check nyo na lang before ilagay. Okay? So, unahin natin si B-, which is ito po yun. So, bali ilalagay natin dito. So, ang ginawa natin dito, nilagyan natin ng nut saka ng bolt para mas madaling i-connect. Okay, ilagay natin dyan. Ayan. So, that's our B-. And then next, ay yung ating B1. Dito naman sa susunod. Dito. B1. Lang siya. Then, yeah. And then after ng B1, punta tayo sa ating B2. Ito po yun. Okay, so mas maganda na lagyan nyo po ng label para at least meron na kayong guide at napakadali na lamang na ikabit itong mga wirings po niya. Ayan. And then next is B3. Pupunta siya dito. Ayan. And then yung pinaka-last na ay yung kanyang B4. Ito po siya. Then pupunta po siya dito. So bali ganun lang po i-connect yung ating wirings na dalawa. So pwede na ninyong ilagay itong active balancer. Pero before natin ilagay, sukatin muna natin para at least meron kayong additional guide. Okay. So isa pa sa mga guide na pwede nyong sundan ay ito, pagsusukat sa voltage ng battery para alam ninyo kung nasa ng B-, B1, B2, B3 saka B4. So ang B- always na nandyan po yan. Yan yung 0 volts. So ngayon, pag pinunta nyo sa B1, ang sukat po niyan nasa 3. Okay, 3.2 volts yung magiging sukat niya. Okay, that's your B1. And then, kapag pupunta siya sa B2, dapat madodoble. So, ang magiging sukat niya ay 6. Okay, that's 6.58. And then, kapag pupunta siya sa B3, magiging 9 or 10 na po itong sukat niya. Okay, 9.87. And then, yung pinaka-last, ito po, that's 13.16. So, ganun lang po siya. Para at least, eksakto. And then, pwede nyong i-test dito sa wiring niya. So, dahil ito yung guide natin kanina, that's our B-. So, dapat ang B1 natin, yung kasunod, ang sukat ay nasa 3 volts or 3.2 volts. Ayan. And then, yung sunod, dapat 6. And then, 9. Tapos, yung 13 volts. Okay, so ibig sabihin, tama yung ating connection. Ganun din dito. Okay, so same lang po sila. So, fully clear din po yun. And then, saka natin ilagay na yung active balancer. Pero bago yun, meron pa kasing wirings na available dito sa ating battery management system, which is the P- and the B-. Ang ilalagay nyo na lang sa battery na isang wire ay itong B-. Okay? Which is ang B-, papunta po siya dito. Okay? So, ilagay lang natin yung kanyang wire. Bali, may kasama pong wire yan, yung ating battery management system. So, ilagay nyo lang po dito.
So bale ito po sa kanyang battery management system, meron din siyang P- na wire. Bale ito yung sa input ng ating charging at saka sa load. Ito yung pinaka-negative output. And then yung B- natin, ikabit lang natin dito. So once na naikabit na yan, so okay na siya. So ngayon, ito tandaan niyo. Ito yung P-, which is yan yung papunta sa negative load natin. Dito natin ikakabit. And then, ang pinaka-positive naman niya ay kukunin pa rin dito sa B4 or sa main positive ng ating battery. And then, sa kanin nyo ilagay, ito. So, ilagay lang natin dito. So, take note may minus dyan na sign or negative sign. Yun yung sa black. Ayan. Para hindi kayo magkamali. And then, lagay nyo lang. Okay? So, ganyan po siya. Lagay muna natin dito. Ayan. And then, yung ating active balancer naman. So, yan yung guide ulit. B- natin. Papunta dun sa ating B, B-. So, ganyan yung kanyang position. Ayan. Kita nyo, umilaw na siya. Okay, so nasa process na siya ng balancing. So, bali ganun lang po siya kadaling ilagay. Then, i-arrange nyo na lang yung inyong mga wirings para mas maging maayos at hindi magkabuhol-buhol yung inyong mga wires. Then, okay na po siya. So, ito na yung mag-a-act na ating pinaka-main negative, which is the P-. And then, yung B4 naman or B+, yan na yung ating pinaka-main positive. Dito na dadaan yung ating charger at saka yung ating load. So, fully naging clear po sa inyo yung connection ng ating BMS at saka ng ating active balancer.